Sa ibang balita, ilang araw bago magpalit ang taon, tataas ang presyo ng produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, piso kada litro ang dagdag presyo ng Shell sa kanilang gasolina. 75 sentimo kada litro naman ang dagdag sa diesel. Bukas ng alas 7 ng umaga magtataas din ang Eastern Petroleum. Ayon sa mga oil company, ang pagtaas ang presyo ng krudo sa world market ang dahilan ng price increase. Ika nga ng isang kanta, bagong taon ay magbagong buhay. Ano-ano nga ba ang mga New Year's resolutions ng mga ordinaryong Pinoy sa papasok na 2011? At bakit nga ba madalas ang mga pangakong ito ay napapako? Ang report ni Jay Taruk, isa pang una sa saksi. Ilang araw na lang at magpapalit na ng taon. Naku, New Year's resolution na naman ito. Ang hilig talaga nating mga Pinoy mangako, taon-taon. Natutupad naman kaya? Si Lori ay nagtatrabaho bilang waitress. Araw-araw sinusubok ang kanyang pasensya ng mga makukulit na parokyano. Last year, ito ang kanyang New Year's resolution. Bali, magbagong buhay po na ibahin yung ugali na masamang ugali. Ano? Tulad ng medyo matampuhin. Mabilis ka ba magtampo? Opo. Naku. Nangyari ba yon? Hindi ka na naging matampuhin ngayong taon na ito? Pakonti-konti pa lang. Hindi masyado. Si Aling Edna, matayog ang ambisyon, maging loto milyonaryo. Kaya naman ang New Year's resolution daw niya nitong nakaraang salubong. Walang patid na pagtaya sa loto. Pero lumobo na sa mahigit 700 milyong piso ang jackpot. Bigo pa rin si Aling Edna. Ang tanong, nagbago na kaya siya ng target sa 2011? Itong darating na taon, anong New Year's resolution mo? Maging healthy yung pamilya ko, tapos pumayat nga ako. Pumayat? Oo, nga lang. Tapos, Maraming gusto magpapayat sa darating na taon. oo nga marami talaga. Kaya lang, ang hirap kasi sa age ko, 54. Malabo na siguro ano yun. Pero konti-konti lang pwede naman. Ang bewang ngayon na 34 daw, paliliitin daw ng hanggang 32 sa 2011. Iba't ibang pangako na karaniwan ay napapako. Bakit kaya? Sa sarili nila, wala silang parang disiplina. Disiplina sa sarili para matupad yung goal nila, na matupad yung gusto nilang pumayat, o kaya marami silang gusto gawin sa buhay nila na hindi naman nagagawa. Ito namang si Manuel, gwardiya sa isang construction site. New Year's resolution daw niya ang maging mas malapit sa Diyos. Maaari sir, pagtungtong ng January 1. Apo. Yun nga po sir na maging full-time worker po kami sa aming church. Singkulay ng mga pailaw sa kalangitan, ang samot-saring New Year's resolution ng ating mga kapuso kapag papasok na ang bagong taon. Pero ang unang hakbang sa pagharap sa bagong umaga, pagsapit ng bagong taong 2011, ay ang magkaroon ng hangarin at kagustuhang paunlarin ang sarili sa tamang landas. Kaya naman yung ibang may hilig mag-happy-happy dyan sa gabi. Sana baguhin ko yung mga buhay ko sa gabi na palagi akong nasa beer house at saka palaging nasa sa mga ibang bahay. Magbabalik loob po ako ngayong 2011 na ipapakita ko po sa kanila na bilang isang ama na itatayo ko po na bilang isang ama na magiging responsibilidad sa kanila bilang ama. Jay Taruk, ang inyong saksi. Ano naman kaya ang New Year's resolution ng ilang Kapuso Stars? Alamin ang kanilang mga sagot sa report na ito. Medyo nalilate ako. Ayoko na maulit yun. Tapos yung mga gamit ko, hindi ganun kaayos. Ngayon, kung ano ako dati, kasi nawala yan ibabalik ko. Bawasan na pagiging makulit. At sabi nga ni Joshua, dapat maging mas mature gumalaw. Gusto ko maging professional lahat-lahat sa magiging trabaho na darating sa akin. Pipilitin ko mas maging mature. Kasi daming sabi sa akin na masyado akong makulit for my age. Titipid na po ako. Kasi po magastos ako Super gastos ko. Siguro po ngayon, sa 2011, itatry ko pong mas mabawasan ng konti. To keep healthy. Kasi this year, ang dami kong kinain na chichiri. Keep healthy and work harder. Wala po, ayoko po mag-New Year's resolution kasi every time nag-New Year's resolution ako, hindi ko naman nagagawa. Sa
Samantala, tradisyon na tuwing medianoche na maghanda ng 12 bilog na prutas dahil swerte raw ang hatid ng mga ito sa bagong taon. Pero ayon sa Department of Agriculture, bakit di naman daw subukan ng mga prutas na tatak Pinoy? Saksi si Susan Enriquez. Mismong si Agriculture Assistant Secretary Salvador Salacop na malengke sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City kanina. Ang sadya niya, ipakitang may pantapat ang Pilipinas sa mga imported na bilugang prutas. Simbolo ng 12 buwan na karaniwang binibili tuwing bagong taon. Ang imported na longgan, halimbawa, pwede raw palitan ng lokal nating lansones. Imbes na orange, bakit di naman daw subukang maghain ng dalandan? Kumpara naman sa lychees, di hamak daw na mas mura ang rambutan. At pamalit naman ang kastanyas o yung roasted chestnuts, nariyan daw ang roasted island legumes o mani. Ang pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto, benepisyo raw ang dala sa ating mga magsasaka. Kaya naman sa halagang 730 pesos, 15, lampas pa sa nakagawian na 12 prutas, ang nabiling bilugang prutas ni Assistant Secretary. We have 15 fruits here locally available, planted by our farmers, cultivated, harvested, and sold. So, with proper promotions, kaya po natin yung Costobre 12 prutas, pwede yung local fruits po yan. Suhestyon naman ni Florita Chua, tindera ng prutas dito sa Farmers Market. Bakit di raw magkahalong lokal at imported fruits ang bilhin? Ang gusto nila talagang kumpleto ang kanilang hayin, pumili na lang sila ng halimbawa dalandan, singkamas at chesa, milon, pakwan na maliit. Yan mismo ang ginawa ng mamimiling si Emily. Pero dahil may 200 piso lang ang kanyang budget, ang style niya para makamura, tigi-tigi sa lahat ng items. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Bukod sa mga bilugang prutas, patok na rin ang mga malalagkit na kakanin. Una rin sa saksi ang report ni JP Soriano. Si Nanay Ludi, magang namakyaw ng tikoy at iba pang malakit na kakanin sa isang tindahan dito sa Binondo. Kasi sabi nila, pag yung kumakain ganyan, swerte daw. Si Joseph naman, dumayo pa rito para pumili ng tikoy, pansalubong sa Iloilo kung saan siya magbabagong taon kasama ang pamilya. Malagkit, kaya stick yung family. Tsaka wala kapag maniniwala tayo. Bagamat mabenta na, di pa rin nagbabago sa ngayon ang presyo ng tikoy. 98 pesos pa rin ang ordinary at 135 pesos naman ang may flavor gaya ng pandan, ube at chocolate. Pero kung sawa na raw sa tikoy, ba't di maghain ng ibang malagkit na kakanin gaya ng mochi balls na ito at mochi piao o hopyang may malagkit na makulo ang palaman? Malagkit. Bukod sa malagkit, taglay raw nitong isa pang katangian ng papaswerte sa bagong taon, ang pagiging bilugan. Yeah, it's unite the family. Bilog, lucky, pangpaswerte, pera, pumapasok sa bahay. Okay rin daw ihain ang kakaning matcha na gawa sa malakit na kakanin na may halong karne ng manok at baboy. Swerte rin daw ang malalagkit kapag i-display. Tulad na lang na mag-good luck gaming ito, imbis na lutuin. Saan daw po nilalagay yan? Sa altar. Sa altar? Para saan daw po? Pampaswerte po siya, pang good luck. Hindi rin kakainin ng Lucky Cat Cat and the Baby Piña na ito, kundi isasabit sa pintuan. Yan ay para raw pumasok ang pera sa bahay. At kung gusto mo naman naligtas, pero maingay na pantaboy daw ng malas, magsabit na lang ng electric lantern firecracker na malampaputok ang tunog pero walang pulbura at di kailangang sindihan. At habang papalapit ang bagong taon, magbubukas sa mga tindahan dito sa Binondo hanggang alas 11 ng gabi para biganda ng masarap na tradisyong itong tumatak na sa tiyan at puso ng maraming Pilipino. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, 3 ang patay nang tumaob ang sinasakyan ambulansya sa toll booth ng Skyway sa Bikutan, Taguig. Sa paunang investigasyon ng Skyway Police, mabilis ang takbo ng ambulansya. Galing Lipa, Batangas sa mga biktima at patungo sana sa Philippine General Hospital sa Maynila para ipa-check up si Felix Soler Sr. na may cancer sa baga. Dahil sa tulin daw ng takbo, sumampang ambulansya sa concrete divider saka tumama sa toll booth bago bumaligtad. Labis ang inagpis ni Felix Soler Jr. sa pagpanaw ng kanyang mga magulang. Bukod sa pagkamatay ng kanyang ama't ina, sugatan din ang kanyang 2 kapatid na sakay ng ambulansya. At sama-sama nating saksihan. Isa nating news scooper mag-uulat tungkol sa sunog sa isang tindahan ng paputok sa Zamboanga, Sibugay. Una
na sa saksi, mga mamahaling charms at crystals na pampaswerte na, pampagaan pa ng katawan. At ang top 3 videos na pumatok sa internet ngayong 2010. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.